Mga kababayan, kabataan at mga OFWs na nasa abroad ngayon, imagine niyo ha, isang senador ng Pilipinas, dating PNP chief, paring ordinaryong wanted criminal na hinahabol sa loob mismo ng Senado. Si Senador Ronald Bato de la Rosa tumatakbo pataas para lang makaboto at gampanan ang kanyang tungkulin. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit parang desperado ang NBI? Ako sila ng hashtag #WalkWithLan ha. At ngayon, ilang mga minuto tayo magdadive ng malalim sa katotohanan. Intellectual, walang kinikilingan, pero fact-based at critical. Huwag mag-skip ha. Maraming revelations at witty insights na baka magbago ng pananaw ninyo sa politika ng Pilipinas. Like and subscribe na, bell on, at comment down below. Bato strong kung nasa side nyo ang hustisya. Una, let's recall ha, si Bato nung panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang unang nagsulong ng drug war na layunin, linisin ang bansa sa droga. Ang resulta, millions of Filipinos felt safer. Pero ngayon, ICC is ang foreign court involved. Philippines withdrew from ICC noong 2019. Bakit biglang may warrant? Bato absent mula November 2025 dahil sa threats na nakita naman natin kahapon ay talagang totoo. Pero nang bumalik siya noong May 11, 2026 para sa crucial Senate leadership vote, boom! NBI agents kasama raw si Trillanes nag-attempt na hulihin siya. CCTV shows him running up the stairs, sleeping pero tumayo agad, parang action hero defending sovereignty. Parang si Jason Bourne sa Senate hallway, pero instead of saving the world, saving Philippine independence. Tignan nyo ha, ito mga kabataan, NBI agents in black, parang special ops, chasing a sitting senator inside the Senate. Is this standard procedure o political harassment? Senate has its own security. Bakit hinayaan ng Sergeant at Arms? Si Trillanes daw ang kasama. Former Senator na kritiko ni Duterte, coincidence mga kaibigan. Okay, this is violation of separation of powers. Senate is co-equal branch. NBI acting like ICC's local enforcer. Philippines is sovereign. ICC has no jurisdiction post-withdrawal. This is lawfare weaponizing international bodies against popular leaders. Comment down below, harassment ba o legitimate? I'll read top comments later. Bato is not running from justice. He's running to duty. He voted for new leadership, helped install Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. Then Senate granted him protective custody. That's institutional support. Bato's record as PNP chief, he followed the law of the land. Drug war saved lives from addiction and crime. Stats show drop in crime rates. Critics focus on thousands killed pero ignore context of armed drug lords resisting arrest. Bato is a man of the people. From humble beginnings, strict but fair. Kung wanted criminal si Bato, bakit hinintay niya ang tamang panahon para bumalik at mag-serve? Wanted criminals hide forever, houses return when the duty calls. Para sa mga kabataan, this is your future. Kapag pinayagan natin itong foreign interference, sinong susunod? Mga OFWs, paano kung gamitin din laban sa inyo ang ganitong tactics? NBI should focus on real crimes, cyber fraud, human trafficking, affecting OFWs, hindi political vendetta. This incident exposes politicization of institutions post-Duterte era. Mga kababayan, habang nanonood kayo, think smart. Bilhin ninyo yung best finds para sa inyong daily life. Tech finds natin Lazada, Shopee, Ugreen nylon braided fast charging cable at Bavin power bank. Perfect para sa mga students at OFWs na laging online. 20,000 mAh, quick charge, reliable. Fashion comfy V-neck sweaters and athleisure wear para fresh kahit busy sa politics o trabaho, trending ngayon. Motorride, Lazada motorcycle helmet accessories at reverse car, air freshener, safe ride, fresh vibes on the road. Universal socket adapter at quality cleaning tools, practical for every Pinoy home. Links sa description Shopping Smart, supporting independent voices like this channel.
Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan, ay nangingibabaw ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Hit like if you stand with Bato and sovereignty. Share to your OFW groups and youth chats, mga kaibigan. Ngayon, mga kabataan at mga OFWs na nasa abroad, huwag nating i-skip ito kasi dito talaga papasok ang malalim na diskusyon. Bakit importante ito sa inyo? Una, historical context. Noong 2016 to 2022, under Bato as PNP chief, ang crime rate ng Pilipinas ay bumaba ng malaki. Ayon sa official PNP statistics, homicide cases dropped by almost 50% in major cities. Pero ang narrative na binuo ng oposisyon at ang ilang media ay puro extrajudicial killings lang. Tanong ko sa inyo, bakit hindi nila binabanggit ang libo-libong buhay na nasave mula sa droga? Mga pamilya na nawasak dahil sa shabu at crime. Parang yung kapitbahay nyo na nagre-reklamo sa ingay pero hindi naman niya binabanggit na ikaw yung naglilinis ng basurahan niya. Selective outrage. Para sa mga kabataan, alam nyo ba na maraming estudyante ngayon ang nahihirapan sa focus dahil sa droga sa eskwelahan? Si Bato ang isa sa mga matatapang na lumaban dito. Hindi siya perfect, mga kaibigan, pero may prinsipyo siya. Unlike some politicians na puro salita, siya ay aksyon. Para naman po sa mga OFWs, imagine niyo kayo nagtatrabaho sa Saudi, Hong Kong o Dubai. Tapos yung pera nyo na ipinapadala sa Pilipinas ay mapupunta lang sa drug lords at corrupt officials. Yan ang tinututulan ni Bato. Kaya naman kapag may political harassment tulad nito sa Senado, directly itong nakakaapekto sa stability ng bansa at sa inyong future at pamilya. Bakit ngayon lang nagiging aggressive ang NBI? Bakit parang may script? Mayroon bang connection sa ICC at ilang political figures na galit pa rin sa Duterte administration? Senate protective custody para kay Bato ay hindi pagtakas. Ito ay pagdepensa sa ating konstitusyon at sovereignty. Co-equal branch yan, Hindi pwedeng basta-basta pasukin ng NBI na parang wanted criminal sa Quiapo. Sa constitutional law, ang Senate ay may inherent power to protect its members kapag ginagamit ang institusyon laban sa political persecution. President ito na sa maraming bansa, ang ginawa ng NBI hindi lamang procedural error. Ito ay blatant disregard sa separation of powers. At saka, mga kaibigan, tignan nyo ang timing. Right before crucial Senate leadership election, coincidence ba talaga o calculated move para destabilize ang oposisyon sa administrasyon? Mga kabataan, gamitan ninyo ang utak ninyo. Huwag basta maniwala sa viral clips lang. Mag-research, magtanong at mag-isip critically. Yan ang tunay na pagiging makabayan sa panahon ngayon. Comment down below kung ano ang tingin ninyo. Harassment ba talaga ng NBI? Tama bang protektahan ng Senado si Bato? Sino sa tingin ninyo ang nasa likod nito? Top comments, re-replyan natin mamaya, no? While thinking about these serious issues, huwag kalimutan ang sarili ninyo para sa inyo na laging busy. Anchor or Ugreen 65 watts GAN chargers sa Lazada. Mabilis at safe para sa phones ninyo habang nanonood ng ganitong long-form content. Salora, fashion Salora, lightweight polo shirts at sneakers na perfect for casual politics, discussion meetups o daily work. Motorride, Lazada rain covers at anti-step. Lock para sa motor nyo kapag umuwi kayo sa probinsya. Home essentials, Shopee, portable neck fan at ergonomic pillow. Lalong kailangan ng mga OFWs kapag umuwi para mag-relax. Shopping through my links helps this channel stay independent at ipagpatuloy ang walang kinikilingang pagbabalita. Bukod ng lahat, si Senador Bato de la Rosa ay hindi tumatakbo sa hustisya. Tumatakbo siya patungo sa tungkulin niya bilang lingkod bayan. Ang NBI ay lumampas sa linya. Ito ay laban ng soberenya ng Pilipinas, laban sa politikal na pangihimasok.
Alam nyo, kung naging Pangulo ito ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte sa 2028, hinihimok ko na magiging susunod na direktor ay si Bato de la Rosa at pagtatanggalin ng lahat ng nakita natin dyan sa Senado. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suportang susi sa kalayaan namin para pagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Hit like kung naniniwala kayo sa hustisya at sovereignty. Share sa inyong OFW groups at youth chats. God bless the Philippines. See you in the next battle for truth. Mabuhay ang Pilipinas!